Ngayon po, maglalaro po muna tayo. Uy. Sino po gusto maglaro? Wow, maglalaro. Anong laro yan? Ano po siya, ano po yung laro na po ito, ikaw po. Kunyari po, magbibigay ka ng galaw, tapos po, sa TikTok po, kunyari, nagagamba ko, ikaw. Parang padami ng pala. Hindi ko alam yan ha. Ano yan? Tapos po, ang magkakalaban po, ano po? Partner po. May partner po. Pila na po kayo dito. Ay na po yun. Ayan, yan. Sali po lahat po. Lahat po sa sali yan. Hindi po pwedeng hindi kasali. Pila na po. Pila na po kayo, dalawang pila. Para yung sino yung katapat nyo, siya yung partner. Paano yung mechanics? Paano pa? Hindi ko nga alam. Bilang na lang daw po. Bilang na lang, bilang. 1. Bilang kayo. 1, 2. Bilang kayo. Lalapit tayo. 2. Si Jay. Asher. Ikaw, 1. 2. 2. Si Asher. Go. Sige, 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 sige. Ay, sabi ko, 1. Dito, pakikinig na lang po. Magkahiwalay po yung tusawan. Dito po yung tusa. Miski po yung one. One. Lahat ng 1. Dito na po. Tayo na po tayo. Men's department. Lahat ng tulog ni Kuya Sayo, lahat ng 1 dito kay Sila. Wala pa ako ng music Ngayon, umpisan po natin. Magpipik po kayo. Kung sino po yung manalo, siya po yung iisip ng galaw. Tapos, doon na yun. Pahaba na ano. Sino yung ano, 1? Dito yung 1, 2, o game na. Ay! Mato-matapit ka muna. Pasapon mo na. Ay, isa mo na. Kuya Z, dito ka nga. Sample mo na kayo, sample. Ganito po. Magpipik po kayo. Kanya, ayan po, nanalo po ako. Magagawa po ng, action. Kunyari po, nagja-jogging ako ikaw. Tapos po, dudugtungan nyo na yun. Pero, same po ng action. Pero dapat po tugma po rin. Baka po kasi yung nag-action kayo, hindi tugma. Panalo yun. Ay, natatalo po kayo. Okay na po. Pero sinabi mo kumakanta. For example, Sample! Ikaw. May nalo ako, ikaw. Ayun ako, sumaya na po ako ngayon. okay. Gets naman na, nag-trending yan sa TikTok. Okay. Kumbaga may reason dun sa galaw mo. Sa isa. Okay. Teka. Kailangan makapture ko to eh. Pang ano to eh. Ayan ha. Yung kaharap nyo, yan yung kalaban nyo. Okay? Tama po? Okay. Meron ba itong category na baka kasi ano eh dapat walang Ano ba, category? dapat walang bastos, walang mamaya bastos yung ano, nag-aano ako ganito. Wala po yung bastos kunyari po. Alam niyo na po. Hindi, ganito na lang pag nagbastos out disqualified. Okay? Baka may nagmura, bawal din. Bawal din po. Oo, Ano lang po okay. siya, mga ginagawa.
Ah, sige. Medyo challenging to ah. Game. So, isa-isa. Ay, hindi na mag-gets. Sila muna. Oh, ikaw. Kayo tanong kayo mga bata, doon kayo. Hindi, pagkatapos nila, wait lang, okay lang yan. Pagkatapos nila, aalis na kayo dyan. Oo. Okay. Guide muna tayo, guide muna, guide. Alam niyan. Bato. Oy, 1, 2, 3, go. Bato, 1, 2, 3, bato. Kasi hindi kasi normal. Anong galaw? Galaw, gawa ka ng galaw. O, di ba hindi nila alam? Doon na muna Ayan, sa nagkakamot. Sige. Sige. Ano yan? Uy, ano yan? Anong ginagawa mo? Aray ka. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Palaka po ako. Anong ginagawa mo? Oh, ikaw, gawin mo. Gawin mo lang to. Oh, ikaw, anong gagawin mo? Sige. Ano ibig sabihin niya? Ano ibig sabihin ng ginagawa mo? Ayan, ganun din. O, Okay, wala na out ng kabila. Next. Next! Next Okay, na. dalawa. Out na muna kayo. Out kayo, out Oh, kayo. next. Ayan, lapit kayo dito. Topic. Masyado extreme yun ang palaka ah. Hindi ko kayang. Hindi ko kaya maano. Uy, yung camera. Matutulungan. Ikaw dyan, pag Yung camera. Siya. Anong galawan na? Huwag mong takpan yung camera. Huwag mong takpan. Kaya pumipindot. Oh. Ano yung gano'n? Ano yan? Ikaw, anong ginagawa mo? Nagtuturo ako. Nagtuturo. Nagtuturo. Ano? Pinaglalaruan ko yung ilaw. Ilaw. Bye. Sulat ako ng tubig. Nagtuturo ka ng tubig. Nag-search ako sa... Ah. Gi. Bilis, turuan niyo. One point. Doon ka. Hindi lang galingan mo ah. Ayan. Hawakan mo to. Patay mo ha. Dapat kita yung ano ko sino. Ano na? Huwag magkapatugtog ako sa'yo. May pangalawang game naman. Bawi. Ano yan? Nagtatampo rin ako eh. Ayan. Gagawin mo rin yan. May ano po siya? Sumasayaw ako. Nagpe-praise and worship ako. Mag-debate Aba. ako. Nagtataas ako ng kamay para kay Lord. Nag-recite ako eh. Nagtataas ako ng kamay sa pabebe. Four, three, two, one. Next. Pick na. Aba. Nagsisilata ka ikaw. Wala pa itin. Four, three, one. Ba't kasi gato? Tuwa na. Tuwa. Ganun tabi. Kumakain ako ikaw. Ano ba? Reaction! Kumakain ako ikaw. Tumatakwa ka ikaw. Four. Lalakad ako ikaw. Ha? Hindi! Out! Kung anong action mo, ayun yung anin mo. Ginagawa mo. Pwede ba kumakain ako, nakatayo ka lang kumakain ako? Paano ka kumain? Ginagawa mo ako sinasabi mo. Yung action, gawin mo yung action. Yung action, anong action mo? Kailangan tugma sa action. Action mong ginagawa. Ayun na, bigay mo na. Ganun ka. Ayun naman. Kumakain ako ikaw. Nagda-drums ako, ikaw. Yeah! Paano ka ng stick mo ikaw? Hindi ko na alam. Oh, next. Pangalawa sa last na yan. Lapit mo kayo.
Ay, Ang layo. Ba't mo ganyan? sino nanalo? Siya. Anong, lapit ka ng Pwede ba konti. ganyan yung action? Ha? Pwede naman. Game. Lapit ka ng konti. Bigay ka muna action, tapos Action, tapos ano mo ito. Game. Alis ako ng papel, ikaw. Nagkasayod ako, ikaw. Naglalaba ako, ikaw. Nagja-jogging ako, oh. Ikaw. Naghugas ako. Wala na. 3, 2, 1. Asher! Asher! Alas ka, alas. Tapos maglalaban yung mga nanalo. O, panalo na yun. Bibigyan na ng premyo yun. Ano, yung mga Yung sa nanalo group, po. yung sa group. Opo. Maglalaban po sila. Di tayo pa. Ay, kahit ako po. Sige, lapit kayo. Diyan muna, sila Ash. Limit lang. Ay, ikaw wala. Ikaw panalo. Action. Kumakain ako ikaw. Gawin mo. Kumakain ako ng gulay, ikaw. Oh! Ginaya mo lang. Ginaya mo lang eh. Hindi, mali yun. Huwag yun. Ginaya ko kumakain ka pa rin. Okay. Gigim ako, ikaw. Gawin mo. Game mo. Bubuhat ako. Oh, ano? Ganon! Ganon yung ginawa niyo. Gumagano siya. Wala na. Game. 5, 4, 3, 2, 1. Taglas! Nagigitara ako ikaw. Umiinom naman ako ng tubig, ikaw. Kumain ng tubig. Ano? Doon pa siya ako ikaw. Wala na! Ano? Sino next? Go! Sali pala sila. Okay, pagkatapos itong dalawa, lahat ng panalo punta sa gitna. Okay? Go! Action! Nagja-jogging ako. Ano? Nagja-jogging ako eh, ikaw. Sumasay ako, ikaw. Ginagalaw yung kamay ko para ma-relax ako eh, ikaw. May nahampas ako, ikaw. Ginaganyan ko yung kamay ko para... Five, four, three, Ano? two. Relax ko yung katawan ko, ikaw. Ano daw? Ano na? Relax ko yung kamay ko, ikaw. Ini-stress. Sinabi niya na. Ah! 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2. May ginagawa ako, ikaw. Ay, ginagawa mo! Anong ginagawa? May sinasapak ako, ikaw. Okay. Nag-boxing ako, ikaw. Ah! 5. Nagkakarate ako, ikaw. Karate ba yan, go? Pinapatibay ko yung calves ko sa dagat eh, ikaw. Ah! May count! May pa-counts! 5, 4, 3, 2, 1. Okay, lahat ng panalo sa gitna. Panalo ka? Okay, lahat ng panalo sa group 1, lahat ng panalo sa group 2 ay magkita. Sino ba yung mga nanalo? Panalo ka? Yung mga natalo po muna. Ay, oh, ito. Dito mo yung mga nanalo. Mamaya. Wala kasi kayong ginawa eh. Ilan po yung nanalo sa 1? 1. Dito mo, wasa. Sa 2. Asher, talo ka. Hindi, may kasama ka. Tatlo. Oy, ano kayo? Eliminated. Hindi nyo alam. O yung mga Go. tanggal muna yung iba. Okay. Kayo, Nanalo sa 1. Hana, ikaw nanalo? Nanalo sa O 1. dito, nanalo. 1, dito yung 1. Dito yung 2. Nanalo sa 2. Ito, dalawa lang. Dalawa lang. Ito na. Ay, kasama ko. Nabigyan na sila ng ibang game naman. Nabigyan na ng premyo. Sticker yan! Pwede nyo ilagay sa lahat ng gamit nyo. Isang piraso ilagay sa lahat ng gamit. Mamaya ulit. Anong next? Yung round dati, nanalo sa inyo. Sino nalo sa inyo? Ah.
Okay. Palakpakan sabi mo, palakpakan natin ang mga nanalo. Palakpakan po natin yung mga nanalo. Okay, palakpakan naman natin yan. Okay. Next! Yung next game po natin, may upuan po sa gitna. Alam niyo po yung sumasayaw? Paikot po. Tapos po pag ano po? Trip to Jerusalem. Ano ba? Ah, po, ayun po. Pag nag-stop po yung upuan. Di ba? Ano po? Ano ba? Mabilang mo lang po ako ng phone. Ilan tayo? Ilan? 1, 2, 3. 1. Makakabit mo na. Pas, kailangan pas. Kailangan. Ang tigas kasi. Kasama po sila, Hana. Ay, mga bata din. Huwag na, bakit tumagal yung ano? Kailangan mo na yung upuan. Ano yung trip to Jerusalem? Bago yan ah. Hindi ko alam yan ah. Ano yung klase ng music? Ano? Upuan. Ilan ba kasali? Tayo muna, ilan na kasali? Lahat po. Tayo po yung mga kasali. Okay na yan. Okay na yan. Para kung sino yung hindi makaupo, di tanggal na. Go. Dalawa. Di. Lagyan nyo, lagyan nyo. Lakin po ba natin ang Zion? Zion, lakin po ba natin? Lakin po natin. Kasali kayo, kasali kayo. Basta mga nananayin pas. Eh, no, nice ka dyan. Ayan, game. Hindi nakikita para ka sa Okay na yan, okay na yan. Kasya ba kayo? Makakaikot ba kayo? Okay, handa na ba ang lahat? Okay, ang gagawin po, iikot ng sumasayaw sa mga upuan na ito. At kapag ito ang music, uupuan niyo po yung upuan. Kung sino ang hindi nakaupo sa upuan, ay tanggal na po sa laro. At kada may matatanggal rin na upuan. Okay po? Bagong-bagong games. Trip to Jerusalem, let's go! Okay, malinis. Hindi nakaupo sa Nutricia. Eliminated kayo po. Sino talaga nakaupo dyan? Ilan ang upuan mo? Isa, dalawa. Oh, ano ba? Magkapatid na lang kayo. Sino ang magbibigayan? Oh, sino? Sino? Bakit may dalawang nakaupo? Oo, si Nikki at saka si Jay. Jacket po yun na para Oh, jacket po, jacket po. Ikaw sino talaga? Go. Hanggang isa lang. Isang bagsak. Lahat ba nakaupo? Okay. Okay, kayo ulit. Ay, bawal yan, bawal yan. Bawal yan. Ay, wala pa. Ay! Ano ba yan? Naputulan
Okay, medyo ano pala to, no? Kala ko bago yung ano, kala ko luma yung laro, pero ano pala to, iba pala. Bago. Medyo matindi pala ang kanilang laro na ito. Teka lang ha, walang kaya, hindi ko tinitignan talaga, Frank. Baka maubos yung ako. Okay. Dahan-dahan lang naman, sige lang. Dahan sa bago po, hindi kayo maubusan. Matatanggal lang kayo. Pati yung masakit. Ingat niyo pa ako. Oh, ingat ha, baka mautog kayo dyan sa hagdanan. Okay? Baka maano sa iyo. Okay. Sino ang tanggal? Si Javel. Okay, nakaupo naman lahat? Okay, tanggal tayo ng isang upuan. Okay, walang tulakan ha. O, bawal ang sakitan, please. Makakaupo kayo. Dahan sa pag-upo. Sayaw! Okay. Tanggal na. Okay, tanggal isa. Dalawa lang yan. Ay, tanggalin niyo yung buwan dyan. Sigilin mo yung buwan dyan. May buwan dyan. Sigilin mo yan. Wala pa! Okay, walang hawak ka ng upuan. Walang hawak. Walang hawak sa damit. Walang hawak sa upuan. Huwag kang magmadali. Hindi mo may stop. Hindi mo may stop. Ano ba? Mauubusan tayo ng upuan. Pangalawa na. Pangalawa na. Hindi ka magkakaroon tayo ng bago kayo. Okay. Ay, okay lang? Okay ka lang? Okay, nangyari nga mo kasi dito, ang sakit daw. Okay, sabihin masakit. Okay. Sorry, okay lang, okay lang. Oh, basta okay na yun ha. Okay, ganito ha. Okay lang yun na puputulan tayo ng ano, upuan. Ang mahirap maputol yung puto nyo ha. Kaya ingat. Ingat, ingat. Walang hawakan ng chair. Okay, next. Bawas. Bawas isa, bawas isa. Okay. Umalis ka siya hindi na kayo paglaban. Ready si Ashna. Okay, matira ka tibay sa mga batang ito. Kaya matira natin papatagalin pa. Isayaw mo na yan. Walang hawakan ng chair, walang hawak sa chair. Okay, nakapagsin ako. Sige. One more. Okay, di ba nalaman po ang ating mga players? At talaga namang ginagalingan po nilang lahat. Okay, down to 3 chairs and 4 players. Ah! Hindi na naman laban. Nagpilitan ko, babe. Okay, tatlo na lamang po ang naglalaban. Okay! Isa na lang. Okay, ano pong pangalan ng dalawa natin na titirang player?
rason mo, bakit mo gusto manalo? Pag ba nagsasalita, hinahin nyo. Ikaw, alam mo rason mo, ba't gusto mo manalo? At grabe talaga yung pakikipaglaban mo. Pagpunta po ako, kailangan ko po. Okay! Okay! Music, music. Ating tungayan, sino kaya ang makakakuha ng upuan? Oh, yan, yan. Oh, sige, music. Ito ng music. Yan, One game, eh. Yeah, game. Eh, tabi niya magbubuko ka tan. Wait pa sila. Tabla na, tabla. Okay! Congratulations, Jasmine and Zila. Ayan, maayos na po ang ating mga upuan. Ayusin na po natin yung mga upuan natin. Maayos na ba natin yan? Charot. Sabihin mo lang pa ang iyong pag-denial. Okay. Sino ang ano? Trish. Pagpesto na kayo. Pesto na kayo, pesto. Ayusin mo po. Habang nag-aayos po kayo, tayo po ay kakanta na sa Panginoon. Meron to. Gams yan, tipo. Meron kayong ginawa. Ayan, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Tayo magpe-praise and worship no, sa mga. At inaanya lahat ko po kayo mag-stay. At alam ko naman, nag-enjoy kayo ngayon. Kitang-kita ka naman yung mga ngiti niyo dyan. Ganun. So, mag-start tayo. Ash, ano ka ba? Go. Ang kakantayin natin ay kay Buti Buti.
susunod po namin ang halina't sama-sama, Panginoon. At tayo ay magsaya sa ating Panginoon. Kantayin po natin ang halina't sama-sama. Opening prayer.
Nag-opening prayer na kanina. Actually, oo, nag-opening prayer na pala. Pero na po tayo mag-iupo. So tawagan natin ang ating brother Javen para sa kanyang life testimony. Pakinggan natin ang kanyang life-changing testimony. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Javen Peñalosa, 14 years old. Ano po, tira lang po yan, sabi ko ba? Di ko po alam kung paano ako umpisa. About po sa aking buhay kung paano ko po nakilala si God, kung ano po. Nag-umpisa po ito nung balik po tayo nung grade 7 po ako. Iba na po kasi yung ako sa ngayon. Kasi po, nung grade 7 po ako, ang dami ko pong naranasan ng mga bagay nung wala pa si God. And ano po, nung wala pa po sa God nun, ano po, ang kulit ko po noon, may time na nagagalit na sa akin yung mother ko. Kasi po, lagi na lang po ako nagka-guidance, ganyan-ganyan, laging hanap nyo, gulo na lang. Kasi po, ako po, nanggaling po akong buhay na, ano po, barumbado po. Pero hindi ko naman pinakahiya yun, kasi nanggaling naman po sa akin yan. Yung dating ako naman, yung dating po ako, may time po kasi noon, kaya po ako nagaganyan, guidance. Kasi po, yung balik po tayo doon sa school na yun. Pauwi na po ako noon, and may nakabangga po ako noon, isang tao. Di ko kilala, kasi sabi ng mga boys, pag may pag-away ka, makikipagtitigan ka eh. Sabi nga, uy, sama naman ang tingin nito, ganyan-ganyan. Ayun, nung tinignan niya ako ng masama, ayun na. Ayun, bigla niya na ako sinapakpalanig doon. Na hindi ko naman alam kung bakit. Ayun, doon na nagsimula yung away na yun. Umabot yun ng gulo, batuhan po, lahat. Tapos po, sa sobrang gulo po ng buhay ko, hindi ko na alam gagawin. Ang aking problema po, solusyon lang nun, pagbibig po. Mga bisyo. Like ano po, babe, ganyan po, pero hindi po alam ng mother ko yun. Ang alam po nila, nag-ano po ako, nag-aaral ako mabuti, ganyan ako. Kasi yung solusyon ko na po yun, kasi wala po akong alam, hindi ko pa po kilala si God nun. And may time po nun, dati po, may nakilala ako, isang kasi po, hindi niyo tatanungin, dati po ang INC, naging Katoliko, and naging Christian. Kasi po nung, sabi ko po, nung Katoliko po ako nun, sabi ko po sa sarili, parang ayaw magsimba. Kasi, sino yung tinatamad magsimba tuwing umaga? Wala naman. Aminin po namin, nakatamad naman po talaga magsimba sa tuwing umaga. Pero po sa akin hindi po talaga ako nagsimba kasi wala naman talaga, Diyos? Wala naman pakid yun eh, hindi naman ako naniniwala dyan eh. Sino ba yan? Kasi po, dati po, di po talaga ako naniniwala sa Diyos. Kasi po, ang paniniwala ko po doon, lang po kasi wala. As in tambay lang po ako, ganyan lang po. Tambay sa gabi, babe sa umaga, puro gano'n na lang po. Tapos po, namating yung time, pumunta ako sa isang simbahan. Yung simbahan na yun, may kantahan, may gitara. Kasi po, bago po ako pumasok sa simbahan, may mga hobby po akong mga alam na gitara, drum, tapos po, nung time na yun, nung pumunta po ako sa simbahan, kasama ko po yung tito ko. Tapos po, sabi, ganda naman dito sa simbahan na to, ba't may kantahan, ang saya, may kamustahan, tapos may palaro, may games, ganyan po, tapos basta masaya po. Tapos nung time na nun, may kumausap sa akin pastor nun. Hindi ko po alam sa victory po kasi yun. Kitestimony ko siya, sabi niya sa akin. Sabi ko, nagkwento din po ako ng about ko sa buhay. And yun, binigyan niya po ako ng advice. Ang tatlo po talaga yung simbahan ko bago po ako napadpad dito sa simbahan na to. Una po, sa victory, sa Kalayaan. Yung pangalawa po, sa Commonwealth naman po. Tapos po, hindi na po ako napagsimba doon kasi po, malayo po. And napunta po ako sa simbahan na to. Yung kapatid ko po, si Samuel, kapatid ko po siya, dinala niya po ako dito sa simbahan na to. Tapos po, sabi niya, uy, kuya, dito ko naman sa amin, kasi may drums dito. And po, nakilala ko po si Ate Charm, si Pastor, ang babait po nila. Kasi po, welcome na welcome po. Tapos po nung araw na po na syempre po bago, kasi kakaumpisa lang po din namin, sabi ni Ate Charm na,
kilala si God eh. Sabi ko sa sarili ko, kikilalanin ko si God. Sana din po, makilala niyo si God. Kasi pag nagkaroon kayo ng relationship kay God, mas parang kayo, masaya. Kasi may relationship kayo kay God eh. And mas mapapanalig mo yung maging may gabay ka, ganyan. Magsimba din po kayo tuwing linggo. And ayun po, na-realize ko sa sarili ko, sabi ko sa sarili ko, magbabago na ako. At saka yung dating ako at ngayon, ibang-iba na. Kasi yung dating ako, iniwan ko na yun. Yung pag-baby, pag-inom, hindi ko na gagawin. Kasi na-realize ko sa sarili ko na ayaw na talaga. Kasi wala si God nun eh. Nung dumating po kasi simbahan na to, ayun po, nakilala ko po talaga siya. Sabi ko, magbabago na po ako. Ayun, ang laki po ng pinagbago ko nun. And tuwing may problem po ako, kailangan si God lang. Kung wala po kayo kasama, kunyari po, kung kayo lang mag-isa, sasabihin niyo po, si God lang nandyan. Si God nandyan lang yan. Di nawawala yung si God. Kausapin niyo na si God. Magdasal lang po kayo. Yan po. Tapos po, nung napunta na po ako dito nun, kasi po wala pa po ako alam nun kay God. Lang po nun, as in tambay lang. Tapos po, kasi nung high school ako, meron po akong kaklase na tahimik. Tahimik, as in tahimik siya. Sabi niyo, ako naman po nun, parang bully-bully ganyan. Tapos sabi ko sa classmate, tahimik naman nito. Try ko nga kausapin. Tapos, babae po kasi yun, sabi niyo. Sabi ko po sa kanya, uy, ba't niyo ako nausap? Sabi ko, binibiro ko siya, uy, gusto kita. Tapos nun, may time po nun, dinala niya ako sa simbahan nila sa, Commonwealth. Doon po, yung pangalawang simbahan, doon po ako nag-open, sabi ko. Yun nga po, sinabi ko na po, masaya dito, ganyan. Tapos po, na-realize ko, ganun din po. Pumunta po ako sa simbahan na to para kay God din. And yung mga pinagbago ko po ngayon, ang dami na, sobrang dami. Kasi nandiyan na si God eh. Kailangan, kung, di ba iniwan ko na yun, basta po, ang dami ko na talagang pinagbago. Ngayon po, naubusan na ako ng mga sinasabi. Di ko na po kasi kinakabahan po ako kasi first time ko po ito, magaganito po ako. Kaya pasensya na po kung ganito. Kinakabahan po talaga ako. Kasi po, first time. Tapos po, yun na nga po, nagbago na po ako. Pero meron pa po akong pinagbabago kasi meron pa po akong, marami pa din problem. Target ko din po kasi yung mag-with honors kasi ganyan. Kasi po, gusto ko ma-proud sa akin yung mother ko. Kasi, wala naman, ang aminin ko po, hindi po ako tumutulong sa bahay. And gusto ko, makabawi naman ako sa school ko. Hindi po yung, wala naman, puro bagsak po ako. Tapos yung magulang ko, hindi ko na nga tinutulungan eh. Tapos puro gala na lang ako. Ayun po yung number 1 na babaguhin ko na tumulong ako sa magulang. Kasi, sinasagot ko din po kasi magulang ko eh. Tapos po, ang lagi ko po talagang kaaway kung hindi niyo po tatanungin yung nanay ko po. Kasi po, yung bigay ng advice ng nanay ko, kala ko po mali, yun pala tama. Kasi po, yung nanay ko, sabi ko, huwag ka na baka mahuli ka dyan. Sinasabi ko sa sarili ko, uy, di naman talaga yan ayoko dyan. At sabi ko, di naman talaga ako mahuli. Sabi ko, malaki na ako, kaya ko sa sarili ko. Ayun yung sinabi ko na pinakamali sa sarili ko. Hindi ko po talaga kaya. Kasi po tuwing linalagnat ako, hinahanap ko yung magulang ko. Lahat naman po tayo pag linalagnat, di ba? Tapos sabi ko, ma, nalagnat ako, ganyan. Tapos, ayun po, tawa ko, hindi na po alam sasabihin ko, pasensya na po. Tapos po, yun na, wala na po. Yun na po yung kwento ng boy ko, nung nakilala ko si God. Nandito na po ako sa simbahan. At di na po ako alis sa simbahan na to. Kasi mahal na ko ikaw po sa simbahan na to. Maraming salamat po. Yes, friend. Salamat po kay Brother Jaben. Tinatawagan ko po si Ate Tricia sa operatory. Akala ko ikaw na. Nagkatawag lang pa. Ayan, After mo mag-abarato siya, yung Ayan, bago tayo, basahin ko muna sa 2 Corinto 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanya pa siya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan
ay magbigay, di ba? Hindi tayo napipilitan lamang. Kaya dahil sa Diyos ay may kagalakan. So, yun na. Tayo magbigay sa ating Panginoon. Nagbibigay na ba? Ngayon may special number ka, di ba? Ano ba yun? I-background music natin. Okay, habang nagbibigay po, ang bawat isa ay meron pong special number ang ating Ate Tricia. Ang tawag po dito ay spoken poetry. Pakinggan po natin. Wait po. Ready na ba kayo? So, ayan. Bago tayo sino nang nasaktan dito? Lahat tayo dito. Huwag kayong mga kabataan, alam ko, na-experience nyo na rin yan. Mag-crush. Pinashback ba kayo? Or, yan. So, ito ay para sa mga kabataan. Yan. Pero, kahit na lukayo ka sa Panginoon, pero si Lord, hindi siya lalayog sa'yo. Bagkus, mahal ka niya eh. Lalapit at lalapit siya sa'yo. Kahit na sabihin mo, ayaw mo na, pero mahal ka pa rin niya. Ganun kalapit si Lord sa pagmamahal. So, nasa John 3:16 na din yun. So, etong poetry na to, kung maanhan nyo lang to, medyo tama talaga sa atin, mga kabataan. Ginawa ko to nung, nagpo-poetry talaga ako 2019. So, matagal ko na siya ginawa. Pero ngayon ko lang ulit mag-poetry, or ngayon ko lang ulit So, ang title nito ay Hanggang Kailan. Ito na. Isang taon, 12 buwan, 365, 8,700, 525,600 minuto, 31,536,000 segundo. Ilang taon, ilang buwan, ilang oras, ilang minuto, ilang segundo, hanggang kailan? Hanggang kailan ka maingganyo ng mundo? Hanggang kailan ka maniniwala sa bagay na nakita mo? Hanggang kailan ka maniniwala sa lahat ng bagay na nakita mo sa mundong ginagalawan mo? Hanggang kailan ka maglalakad dyan sa landas na nilalakaran mo? Hanggang kailan ka mananatili sa sinisigaw ng puso mo? Hanggang kailan ka ipagpapalit dyan sa kung anong nagiging dahilan ng saya mo? Hanggang kailan mo may isip na wala ako sa tabi mo? Hanggang kailan ka maniniwala na hindi naman ako totoo? Hanggang kailan mo itatakwil ang pagmamahal ko sa'yo? Alam mo, kabisado ko ang bawat hibla ng buhok mo. Alam ko din kung paano yung unang araw na unang lumabas ka sa mundong ito. At oo, maniwala ka. Nandoon ako sa gilid nakangiti habang pinapanood ka sa unang mong pag-iyak. Saksi ako sa unang paano ka nakaglakad nung bata ka pa. Saksi din ako sa mga panahon umiiyak ka na hindi ka binigyan ng nanay mo ng pera. Saksi din ako habang unting-unti tumutubo yung ipin mo isa-isa. Nasaksi
Sasaksihan ko rin ang buong pagkatao mo. Alam mo rin ba? Narinig ko rin mga pag-iyak mo dahil inaway ka ng kalaro mo. Yung mga sumbong mo, yung pang-aasar sa'yo, lahat ng pagtatamo dahil hindi nagustuhan ng ginawa ng kalaro mo. Narinig ko rin lahat ng hagulgol mo habang nakatulakbang ka sa kumot mo. Dahil gusto mo patunayan na hindi ka na bata at kaya mo na ang sarili mo. Lumipas ng panahon, ang dating musmus na alam kundi puro laro ay may karelasyon na ngayon. Pero naging dahilan ng pagkakaalala mo na meron pa palang ako. Umiyak ka, humagalgol ka para sabihin yun, para hindi naubos yung tubig galing niya sa mata mo. Sabi mo, Lord, iniwan niya ako, Lord. Natuwa naman ako kasi nakita ko yung sinseridad sa mga mata mo habang kinakausap mo ko. Kaya't niyakap kita at sumagot ka sa tanong mo. Huwag ka nang umiyak, nandito lang ako, lagi sa tabi mo. Hindi ako magsasamang sawahan ka, hindi ako magsasamang samahan ka, nandito lang ako, lumapit ka, nandito lang ako. Pero bigla kang kuwala sa yakap ko. Bumitaw ka sa mayang kami ko, sinundan mo yung mga taong hindi na naniniwala na meron ako. Saan ka pupunta, anak ko? Naglakad ka sa ibang daan, anak. Anong ginagawa mo? Bakit sa ibang daan ka dumaan at hindi sa likuran ko? Bakit mas naniniwala ko kung ano yung nakikita mo? Bakit mo inisip ang salitang mahal kita at natumbasan yun ng mundong ginagalawan mo? Huwag kang maniwala sa pag-ibig na sinasabi ng mga taong naglalayo sa'yo. Pupunta sa akin, anak. Bumalik ka, anak. Bumalik ka. Hahabulin kita. Anak, huminto ka. Anak, tigil na. Anak, mahal kita. Huwag mo kakalimutan na mahal kita. Maari bang tumigil ka muna sa nilalakaran mo? Pumakit ka, maari bang makinig ka muna? Sandali lang, huwag kang aalis. At niyakap na nga kita. 39 na humigit ang tinis ko. Ilang sampal, ilang suntok, ilang mura tiniis ko. Tiniis ko yung tinik na korona nilagay nila sa ulo ko para pinagkaluluo ko ng taong nakikita mo sa paligid ng ginagalawan mo. Binitbit ko yung krus na dapat ay buhay. Buhat ng mga taong kasabay sa paglalakad ko. 4 na pangong tumusok sa katawan ko para makita ko lang yung mga ngiti mo. Gusto ko maunawaan mo ang kada salitang isasabihin ko. Pakiusap, makinig ka. Iiwan ka lahat ng mga taong kasabay mo sa dinadaanan mo. Iiwan ka lahat ng kasabay sa dinadaan mo, pero nandito lang ako. Hindi ako magsasawang makita yung mga ngiti mo. Hindi ako magsasawang habulin ka kahit iba ng daan mo. Hindi ako magsasawang habulin ka kahit iba na tinatahak mo. Hindi ako magsasawang pakinggan ang lahat ng hinggain mo. Hindi ako magsasawang may paramdam ay sasabihin ng salitang mahal kita. Na hindi matutumbasan ng mga taong nagsasabi sa'yo yan. Salitang ito. Hanggang kailan maglalakad dyan sa dinadaan mo. Miss na miss kita. Bumalik ka na. Hanggang kailan mo maintindihan na ikaw lang ang dahilan ng pagkamatay ko. Pero dahil mahal kita, mabubuhay at mabubuhay ako dahil ako isasama sa'yo. Hindi kita bibitawan mula sa pagkayakap ko. Lagi lang ako nandito. Hindi ako lalayo. Mahal kita. Anak ko.
Salamat po. Salamat po. Ate Trisha. No. Salamat po Ate Tricia sa iyong poetry. Ngayon po, dadako na po tayo sa salita ng Diyos na pamumunahan po ni Pastor Jeff. Amen. Palapan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Grabe yun. Ayun, ganun pala yung, spoken poetry ba tawag doon? First time ko. Pero parang nilalaman ko sa mga contest yung ginagamit nilang talent, no? Sino pa yung mga nagaganyan dito? Meron pa? Wala naman. Grabe, very unique yun, ha? Pero yung message, nakita ko yung message. Parang ito, ang nagsasalita pala dito sa sinasabi mo, si Jesus Christ, no? Okay. So, grabe yun, ha? Tindi nun! So, palapakan natin, Ate Trisha. Ayan. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. At ako po ay maikli lang ako mangaral. Yan ang pinaka-trademark ko eh. Ang trademark ko sa pagiging pastor ko, ako ang pinaka-maikling mangaral sa lahat ng pastor na maikilala niyo. Hindi ako masyadong mahaba na mangaral. Kasi ako eh, new generation. Di ba? Tsaka, hindi ako bumabase sa nakikita ng mata. Karamihan ng mga pastor makikita niya, nakabarong, naka-long sleeve. Ako, nakasombrelo. Siguro sa mga ibang church, uy, nakasombrelo. Bakit ganyan? Okay ba? So, we live by sight, not by sight. Okay? So, kaya, bilang pastor ng church na ito, Word of Life Worship Center, wini-welcome ko kayo dito. Kung wala pa kayong simbahan, pwede kayo dito. Kung malapit lang kayo dito, we welcome you guys. Kung gusto niyo mag-volunteer sa mga feeding program, sa susunod na linggo magkakaroon kami ng feeding program, pagpapakain kami sa mga bata. Merong nag-donate ng bigas. So iniisip ko pa kung anong gagawin sa bigas, kung arroz caldo ba or lugaw. Depende kung ano ang luto na gagawin natin doon. Hindi ko pa alam. Nag-iusapan pa namin ni Pastora Charm, Pastora Maricel. Ang core leaders dito, 4 kami. Si CJ, mag-asawa, si Pastor Christian, Pastora Charm, ako, Pastor Jeff, head pastor, assistant pastor ko, ayan, sila Charm, and then my wife, Pastora Maricel. Bagong-bago lang po ang simbahan na to. 2 years. And then yung 3 years niya is in the making. Ito ginagawa pa lang. So parang pag in-imagine nyo isang bata, 3 taon. Meron ba 3 taon dito? Wala pa. Okay? Hindi pa yata nagsasalita ang 3 taon, di ba? Si Simon, no? Si Simon. Yung first year namin, hindi pa kami naglalakad, gagabay-gabay pa lang. Second year namin, ayan, may mga pamilya na. Kung nandito kayo kaninang umaga, 10 a.m., simba namin, may mga pamilya na nakilala ko lang din sa daanan. Kasi nangangaral ako sa kalsada eh. Ako'y nangangaral sa Kiko, nangangaral ako dyan. Sa Bote, tsaka dito, sa May Durian. Street preaching. Kasi sinabi yan sa Biblia eh, na tayo ay mangaral sa mga daan. Siguro naman sino pa may simbahan dito yung nakita ko kanina? Sister Sunshine. Oh, grabe yung pangalan, Sunshine. So si Sunshine ay nagsisimba na sa church. Ano yung matagal na yung church niyo, mga ilang taon na? 60? Senior na yung church niyo. Malaki na to, marami ng member to. Oo, kasi 60 na eh. So, compare mo naman sa 3 years, di ba? So, marami pang mangyayari sa church na to. Yung mga bata na yung makukulit na yan na, mga ganyan-ganyan na yan. 10 years from now, hindi na bata yan. Kaya, do not despise small beginning. Kasi dyan nagsisimula yan. Okay? At welcome kayo dito. Ang ating church, Word of Life Worship Center, ang ating puso ng ating gawain ay walang iba kundi yung 3 nasa taas na yan. Is to win, to build, and to send. Dahil bago lang ang church, nasa win part tayo kung saan nag-iimbita tayo ng mga tao at tayo ay nangangaral sa daan. In-invite natin yung kapatid natin, katulad nun, yung testimony ni Jaben, kapatid niya ang unang pumasok dito, si Samuel, kasi nagda-drums. And then sabi niya, Pastor, i-invite ko yung kapatid ko, kasi yung kapatid ko ay
nagda-drums din, tsaka nagki-keyboard. Kaya sabi ko, sige, dalhin mo. Ayan na. Ay, nagkikitara. So, Jaben, dinala siya ng kanyang kapatid, si Samuel. Pero si Samuel, hindi ko inimbitahan yan. Siya mismo ang nagkusa, pumunta sa pinto. Sabi niya, Pastor, gusto ko pong mag-drums. Oh, bakit drummer ka ba? No, drummer po ko sa school namin eh. Ako po yung nagda-drums doon. Sige. O yan, naging drummer na. Tapos nakadala pa niya yung kanyang kapatid, yung kuya niya. Di ba? Alam mo ba na pag nagdadala ka ng kaluluwa sa simbahan, meron kang pabuya na matatanggap sa langit? Yung tinatawag na crown of glory. So sabihin natin, natapos na ang mundong ito temporary lang naman, ay tayo darating doon sa piling ng ating Panginoon. Meron silang tinatawag na crown of glory. Isusuot sa iyo yun. Kasi nagdala ka ng kaluluwa at naligtas yung kaluluwa. Boom. Okay? So, si sister na merong church, the rest, Catholic, mga ganyan, Catholic, gano'n, no? Kasi ako galing din naman sa Catholic. Kalos na tayo dito galing sa Catholic. Walang pinagkaiba, Trinitarian din naman sila, Trinitarian din dito, God the Father, the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. Huwag na tayong pupunta sa walang Jesus Christ. Kasi ang tawag doon ay Antichrist. Di ba? Walang Christ, Antichrist yun. Ano ba yung mga Antichrist na yan? Saksi ni Jehovah, walang Jesus Christ. Jehovah lang yun eh. Ano pa? Ang mga Muslim, wala silang Jesus Christ. Meron man sila, ang Jesus Christ nila ay hindi Diyos, kundi isang propeta lang. O ala lang sila eh. So one is din sila. Ang Iglesia ni Cristo, hindi rin sila niniwala kay Jesus Christ. Na si Jesus Christ ay Diyos. So ang born again Christian at ang Catholic parehas halos. Kasi Jesus Christ pa rin tayo. Ang ano lang, pinakaiba lang, we also have a cross. Yan, naglalagay kami ng cross. Oh. May cross kami dyan. Yan, may cross. Ako nagpipuntas ako ng cross. Eh. Yun nga lang, wala kasing tao yung cross namin. Kasi nga, hindi naman kasi nanatili si Jesus Christ sa cross. Siya yung namatay siya, kinuha siya doon. Di ba? So, wala siya sa cross. So, sabi ng mga pilosopo, ay ibig sabihin, hindi namin ikikwintas yung cross ng may tao. Ang gagawin namin, saan ba napunta si Jesus Christ after ng cross? Sa libingan. Oh, hindi libingan yung ikikwintas ko. Ang gulo eh, di ba? Eh, hindi nga, kaso nga lang, hindi na natili sa libingan, di ba? After 3 days, ano nangyari? Siya'y nabuhay. And then, nakasama niya mga disciple, and then siya ay umakyat sa langit at nasa kanan ng Ama. Nasa si Jesus Christ? Nasa kanan ng Ama sa langit. So wala na siya sa cross. Kaya hindi na kami nilalagay sa cross si Jesus Christ. Blanco na dapat yan. Pwede ka mag-cross, walang tao. Okay? And yun lang yung napakaliit na bagay ng pagkakaiba. And then, pag nanalangin ng born again Christian is directly Jesus Christ. Number 1 yan, this church is Christ-centered. Direkta tayo sa Panginoong Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kasi merong iba ganito. Ipanalangin mo kami, saint, may mga saint eh, di ba? May ganun eh. Meron pang dinadaanan pag nag-pray. Hindi na tayo dadaan doon. Kasi mga disciple, kahit nga pag binasa ng Bible, tinatanggi nila. Di ba? Kahit nga si Peter, na disciple ni Jesus Christ malapit sa kanya, itinanggi niya na maipako sa krus. Kasi sabi niya, hindi po ako karapat dapat. Ipapako siya ng mga Romano eh. Si Peter, Saint Peter, isa sa mga disciple malapit sa Panginoon. Ipapako siya ng mga Romans. Sabi niya, ikaw alagad ka ng Panginoon mo, di ba? Ipapako ka rin namin sa krus. Sabi niya, huwag niyo akong ipako sa krus. Hindi ako karapat dapat na katulad daw ni Jesus Christ. So inaamin niya na hindi siya katulad ni Jesus Christ. Siya ay disciple lamang. Kaya anong ginawa sa kanya ng mga Romans? Hindi nyo alam yung history. Ipinako rin siya. Kaso nga lang, sabi ng Romans, dahil ayaw mong magpapako, ipapako ka namin patiwarik. Kaya pag pinako siya patiwarik. Yan ang history ni Peter. So lahat ng disciple ay talagang ibinuwis sa kanilang buhay para maikalat ang salita ng Diyos. Kaya yung Bible na hawak niyo, wala kayong Bible dyan? Bigyan niyo nga ng Bible sila. Bigyan ko ng Bible. May Bible pa doon? Bigay mo sample sa kanila. Sa inyo na yan, pwede na okay. O yan, bigay niyo. Alam niyo ba ang mga Bible na yan? Bago yan na buo, bago yan na lahat sila dapat meron. Meron pa?
nabuo ang Biblia na yan, at bago na pagdikit-dikit yung mga papel na yan, at yung mga nakasulat yan, maraming buhay ang binuwis para ma-preserve yan. They sacrifice their own lives to preserve the Word of God. Kasi kung hindi nila ginawa yun, siguro wala na tayong mababasa ng Bible. Baka mababasa na lang natin encyclopedia tungkol sa mga hayop, mga puno. Pero ang salita ng Diyos, nandyan lahat. Even managing your finances is there. How to manage your money, it's there. How to manage your life is there. So the Bible is very powerful. Kaya kung inyong titignan yung Bible na yan, minsan nung ako ay binata pa, ang Bible hindi ko pinapansin yan. Naalala ko pa yung Bible na maliit. Alam niyo kulay dark blue na Bible na may logo ng kandila. Sobrang liit nun, di ba? Sa sobrang bad boy ko dati, I just want to reveal to you, pero hindi naman ako proud na nangyari ito. Siguro way na rin ni Lord. Dahil nga hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Ang Bible na yun ay merong manipis na papel. Ang ganda ng papel na, di ba? Ipinambalot ko po yun ng marijuana. Hanggang sa lumipis. Diba ganyan kakapal yun? Lumipis na siyang ganyan kakalipis na manipis. Mga ilan na ang piraso na natira. Dahil wala akong pambalot eh. Wala akong nabibiling RP at tinatawag nila nun. Ay meron akong marami akong marijuana at the time. Pero binata pa ako na siguro mga 16 years old ako. Yung Bible na yun, napagtripangan ko, yun yung pinambabalot ko para makasindi ako ng weed. Tapos malaman-laman ko pagdating ng panahon, pastor pala ako. Di ba? And then yung kasama ko nung panahon na yun na kami ay nagdudroga, ay nakachat ko nung nakaraan lang, mga 3 months ago. At nung ka-video call ko siya, nagulat ako, meron siyang hawak na 38 caliber na baril nakatutok sa ulo niya. Sabi niya sa akin, Tol, pare, kailangan ko nang tapusin yung buhay ko. Oo, tika lang, may anak ka. Daming anak nun eh. May asawa ka. Hindi na, wala na. Pag nakita mo yung mukha niya, para siyang lamuna-lamu sa drugs, na kahit sino hindi siya kayang kausapin. Kasi, pag hindi mo alam ang lengguwahe ng isang tao, hindi mo siya makakausap. Kaya mo ba kumausap ng isang mamamatay tao? Ngayon, alam mo, mamamatay tao siya, tapos kayong dalawa lang mag-usap ka. Baka manginig ka, di ba? Pero kasi ako, I've been there eh. Siguro yun na rin yung way ni Lord, kaya niya ako pinaranas ng mga bagay na gano'n. Para kaya kong kumausap ng mga gano'n. I can talk to killers, drug abuse, yung mga taong kriminal. Kasi dati rin akong kriminal. Okay, matakot, wala akong baril sa bag. Tsaka hindi ako ganito kataba. Payat ako dati because of drugs. And then, kalbo ako dati. Pero ngayon, kalbo ako dati. Tapos, yung aking pisngi ay dugo. Tapos, meron akong tuhod sa mukha. Ay, itong buto ko na to, labas yan. Tapos malakas ako manigarilyo. Paglabas ko pala ng bahay, isang shot na kagad ng alak. Pagsilip kong gano'n. Uy! May sumasalubong na agad na baso, happy birthday! Ang hirap naman ng buhay ko, sa Mandaluyong kasi ako lumaki. Kumbaga paglabas mo ng bahay, shot na agad, isa. Paglakad mo ng konti doon sa may kanto, may nagiinuman yung birthday. Shot ka ulit. Nakadalawang shot na ako. Sabi ko, makapupunta pa lang ako sa pupuntahan ko. May tama na ako ah. Lakad ko yung konti, may mga nagiinuman yan, kilala ko na naman. Inom na naman. Hanggang sa makarating ako sa tunay kong pupuntahan talagang birthday. Lasing na ako. Sabi ko, asan yung may birthday? Happy birthday, pre! Tapos biglang sasalubungin ako ng isang malaking bote ng alak. Ito yung inumin natin. Lasing na ako. Ang dami ko nang dadaan ng inuman, tapos inuman pa rin pala yung pupuntahan ko. Sobrang gulo ng buhay ko ng time na yun. Kaya, nung nakausap ko itong aking kaibigan, nalaman ko kung paano ko siyang kukontrolin na huwag niyang barilin yung sarili niya. Alam niyo ba, nag-hallucinate siya? Grabe pala pag droga, meron ng tinatawag na psychedelic hallucination.
Sabi niya, kailangan ko ng barilin yung sarili ko. Bakit mo babarilin yung sarili mo? Napapaligiran na ako ng mga pulis. Paligiran ko siya, parang, ano na siya yung, ano ba yung tawag doon? Parang, oh, hindi, may tawag doon, yung panic, ano yun? Yung, hindi, may tawag, may word doon eh. Praning, English. Stress, anxiety, kasama na yun, sama-sama na yun eh. Ayun, parang ganun yung word, pero may isa pa. Parang, ayun. Paranoid, paranoid na siya. Paranoid, okay? So, ang dami yung sinabi, pero alam niyo, kasama lahat yun. Siguro, stress na rin siya noon, insane na rin siya noon, nagpapanik na rin, and then nagpaparanoid na siya. Talagang, makikita mo yung baril, grabe, hindi ko na alam ang gagawin ko. Chat lang, video chat lang eh. Alam mo, sabi ko sa kanya, Brad, mahal ka ng Panginoon. Huh? Parang siguro yung panahon na yun, iniisip niya wala na nagmamahal sa kanya. Tapos sabi ko, mahal ka ng Panginoon. May nagmamahal sa'yo. Panginoon? Brad, first time niya nakarinig ng tungkol kay Lord Jesus Christ. May mga kaibigan tayo, may mga kilala tayo, hindi nakakarinig tungkol kay Jesus Christ. Meron kayong kilala? Meron, di ba? Kaya niyo pong sharean? Hindi niyo ma-sharean kasi nilalamon kayo ng espiritu na sa kanya. Kung siya ay mas malakas ang espiritu ng alak sa taong yun, parang hirap sharean, lalo na kung lasing. Alam mo, mahal ka ng Panginoon. Manawala. Gagawinin ka lang nun eh. Ay, sige, okay lang, hindi na kita sharean. Hindi mo talaga ma-sharean eh. Pwede ba yung may sharean ka? Tapos lasing? Hindi eh. Pero kung mas malakas ang espiritu na nasa sayo, katulad ko, pastor, marami akong mga sinashare na lasing. Kailangan ikaw ay mas malakas sa kanila. Kasi mas matitindi dyan. Meron dyan, espiritu ng pagnanakaw. Nagnanakaw? Di ba? Merong espiritu ng paglalasing. Merong espiritu ng paninigarilyo. Paninigarilyo ba dito? Okay? Meron ba dito ang espiritu ng drugs? Wala naman. Okay, good. Very good. Okay. Baka meron dito ang espiritu ng away. Mahilig ba yung pag-away? Di ba? May naglalakad lang, may nakatingin na lang. Sama na ito nakatingin ah. Eh, malay mo ganoon talaga yung mata niya. Di ba? Hindi, masama talaga makatingin. Hindi, saan po yung kilay? Tapos nang kinausap mo, bakit ganyan ka makatingin? Hindi, ganito po talaga ako pinanganak. Talagang nakaganyan yung kilay. Yun na pala talaga yung itsura niya. Nasuntok mo ngayon. Ano ba yan? So, kailangan do not judge. Okay? Do not judge. Okay. So, bawat isang nandirito ay, ito, tumanggap na si Sister Sunshine. Kayo mga Katolik, kahit pa paano tumanggap na rin kayo. Pero ngayon, mananalangin tayo sa Panginoon. Ang panalangin ito ay panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Sapagkat sabi sa Biblia, pag tinanggap mo ang Panginoon, maliligtas ka. Sabi nga sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino nakakabisado ng verse na yun? Sige nga. Sino? Bibigyan ko ng ano bang bibigyan natin? Bibigay ko na sa kanya lahat ng sticker na to. O, yan. Sige. Sino nakakabisado nun? John 3:16. Sino? John 3:16. Ito, tatlo pa to. Sa'yo na lahat to. O yan, sige. Let's go. Palakpakan naman natin si Sunshine! Okay. O sige, dyan na lang. Go. Sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, at kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay naman. Yo, malakpakan natin! English daw? Okay, panalo na yan. Tingnan lang, nawawala yung sticker ko. Ano na yung sticker ko? Uy, English daw? Mahal, may pa-premyo ka pa ba dyan? Meron ka pa pa-premyo, mahal? May pa-premyo ka pa dyan? Wala na? Wala na, sige. Kasi may sticker. Okay, Sunshine, ito na lang natitira ng tatlo na to.
hopefully, pwede na sa iyo ito. Ayan, o, sige, ito na. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Sino gusto ng everlasting life? Taas kamay. Everlasting life. Nanay mo, tatay mo, tita mo, kasama mo, lola mo, everlasting life. Merong lumapit kay Jesus Christ ng mga panahon na nandito pa ang Panginoon. Sabi niya, paano po ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Nagtanong eh. Sabi ng Panginoon, sundin mo ang mga utos. Sabi ng mayaman na binata, lalaki lumapit kay Jesus Christ. Sabi ng lalaki na yun, nagawa ko na po lahat yan. Nasunod ko na po lahat ng utos. So sabi ni Jesus Christ, uy, abay matindi pala to. Talagang gusto mo maging ganap, sabi ni Jesus Christ. Sabi ng binata, nagawa ko na po lahat yan. Ano pa ba ang gagawin ko? Sige, gusto mo pala talagang maging ganap. Tunay na ganap. Sabi ng Panginoon sa kanya, ibenta mo lahat ng ari-arian mo at ang pinagbentahan ay iyong ibigay sa mga mahihirap, itulong mo. Ano nangyari sa binatang mayaman na nagtanong sa kanya? Yumuko at lubhang nalungkot and then umalis. Di ba nagtatanong siya, paano daw magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yung pinaka-the best na yun, di ba? Tapos, itinest siya ni Jesus Christ, yung kayamanan mo, ibenta mo, bigay mo sa mahihirap, and then, sumunod ka sa akin. Anong nangyari yung muko eh? Nalungkot, tapos umalis. Ang tanong, bakit siya nalungkot? Kinuha na ba ni Jesus yung kayamanan niya? Hindi pa, di ba? Nasa kanya pa rin. Kinuha na ba yung kayamanan niya? Nabenta niya ba niya? Nabigay na ba niya sa mahihirap? Hindi pa, di ba? Pero nalungkot siya. Anong kinalungkot niya? Ano ang kinalungkot niya? Hindi pa naman kinukuha sa kanya. Hindi pa naman nawawala sa kanya, malungkot na siya. Ibig sabihin, hindi niya kinalungkot yung mawawalan siya ng kayamanan. Nalungkot siya kasi hindi niya kaya sumunod sa Diyos. Kaya, ngayong araw na ito, mga oras na ito, 5 minutes na lang, tapos na ako. Kukunin ko na yung oras na yan para imbitahan kayo tumayo, mananalangin tayo. We are going to pray. Let's pray. Gusto ko makuha yung mga pangalan nila, ha? Para sa attendance natin. So itong prayer na ito ay very simple. The prayer will start with glorifying God. Sabihin natin, God, Father in heaven, Ikaw ay karapat-dapat, kataas-taasan, Diyos, makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos natin siya purihin, saka tayo hihingi ng tawad. Dahil lahat ng tao ay makasalanan. Hindi pwedeng ikaw sabihin mo, perfecto ka. Walang taong perfecto. Kung perfecto ka, lumabas ka na dito. Baka tadyaan pa kita sa puwet. Okay? Ganun lang talaga akong pastor. Medyo cool, no? Pero kung perfecto ka, hindi ka dapat nandito. Kasi ang simbahan ay para sa mga broken. Kaya kung ang simbahan nyo ay perfecto na yung mga tao nandoon, ay hindi ako sasama dyan sa simbahan na yan. Kaya nga ang Panginoong Isus, nakita siya ng mga Pariseo nun. Bakit kasama mo yung mga makasalanan? Sabi niya sa mga Pariseo, mga hipokrito kayo. Kung anong sinusunod niyo yung batas, pero kayo mismo hindi naman kayo sumusunod. Para kayong mga libingan na ang gaganda ng panlabas, pero dun sa loob, punong-puno ng mga buto ng patay. Mabaho, bulok na bangkay. Sabi ni Jesus Christ. Kaya huwag kayong maging hipokrito. Kaya kung meron pumasok dyan na puro tato, kung mo ang adik, papasukin nyo dyan, paupuin nyo dyan. Hindi yung pastor, hindi ko naimbitahan, bakit? Adik eh. Yun nga yung kailangan ng baguhin ng Panginoon, di ba? Kaya dito, sa church na ito, hindi tayo nag-judge. Kahit ano pa yan, ang buhay niya, alam mo, marami akong nakakausap ng mga tao talagang dinadago ko yung damdamin ko dahil galing ako doon eh. Dati ako naging drug addict. Naging gangster ako, naging original gangster. OG ako ng isang grupo, IPC.
Naging IPC ako dati. Yung grupo na yon is organized crime. Nang-hold up, kapitbahay. Binago ako ng Panginoon. Dinala niya ako sa gawain. Kung makikita niyo yung Facebook ko, add niyo ako mamaya, makikita niyo yung itsura ko nandun. Makikita niyo kung gaano ako gangster dati. Pero ngayon, pastor na, may anak na, si Sayon, aking panganay na anak. Sayon, tingin dito. Ayan. Nakuha niyo yung aking kagapuhan eh. Pero may natira naman kahit konti. Okay? Si Asher, tayo. Ayan si Asher. Pangalawang anak ko yan. Yung pangatlo, yung babaeng tumalapit sa akin na 9 years old na kinukulit ako na nagpapaalam. Kasama daw sa pinsan niya doon sa may Santo Niño. O sige, pinayagan ko na. Yun, si Hana naman yun. So, yung mga anak ko ay kasama ko sa gawain. Tandaan nyo, nakikita nyo yung mga design na yan, lahat yan. Ang anak ko ang a-assemble lahat yan. Kaya masipag sa gawain niya mga yan. Yung mga upuan na yan, hindi yan nakaayos dyan kung hindi aayusin mga anak ko sa umaga yan. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat. Binigyan mo ko ng mga anak na mababait, tumusunod sa tatay. Kaya, nais ko kayong imbitahan sa isang buhay na kasama ang Panginoon. Kung wala pa kayong church, na born again Christian church na pinapasukan, welcome kayo dito. Sama-sama tayong lumago. 3 years pa lang yung church, lalago pa to. And marami pong mangyayari. Ang vision ng church na to ay maging isang malaking simbahan. Siguro, mga 1,000. No? Ilan pa lang tayo? Kaninang umaga, siguro mga 50. Palaki ng palaki. Nagsimula nga kami, pamilya lang eh. Tapos, pangalawang pamilya. Ngayon, ang pamilya lang nagsisimba dito ay siguro mga 5 na. So, kung tagli-5 yun, 25, no? Ganon. Pero sabi ko sa inyo, ang gawain ng Panginoon ay naglalago, walang makakapigil. Kasi buhay ang salita eh. Kahit kayo, nakarinig kayo ng salita. Buhay ang salita ng Diyos. So, mananalangin tayo ng pagtanggap para kung kayo may lumabas dyan at nasagasaan kayo ng truck, o namatay kayo dyan, o may nagbaril sa sa inyo tumama yung baril, langit ang kaluluwa nyo. Hindi ko kayo tinatakot, pero nakakatakot, di ba? Final destination yung dating, di ba? Hindi naman tayo naniniwala sa ganun, no? Pero hindi mangyayari sa inyo yun kasi kayo ay lulukuban ng banal na Espiritu. So let's bow our heads and close our eyes. Let's pray. Sabihin natin, Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ito, nakasama po ako sa lugar na ito na umaawit sa iyo, nananalangin sa iyo, sumasamba sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ako ay iyong palaguin sa aking spiritual life at ako po ay iyong palakasin sa aking pananampalataya sa iyo. Yan, sabihin natin, Panginoong Hesus, ako po ay naniniwala na kayo ay napako sa krus para sa akin, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Ito, medyo lakasan niyo to. Sa pangalan ni Jesus, ako ay anak ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan. Sabihin niyo, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka, Panginoong Jesus. Ikaw ang maghari sa aking buhay, sa aking pag-aaral, sa aking pamilya, sa aking trabaho. Ikaw ang aging Panginoon ng aking buhay. Sabihin nyo, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Salamat po. Ito, medyo sabihin nyo ito, malakas to. Sa pangalan ni Jesus, pinipigilan ko ang gawa ng Satanas, Diablo, negative spirit, ay aking pinipigilan sa pangalan ni Jesus. Walang magagawa sa akin, sa aking pamilya. Maraming salamat, Panginoon. Sa araw na ito, ikay pinupuri ko, sinasamba. Ang lahat magsabi ng Amen. Palapakan natin, Panginoon. Okay, so kamayan mo naman yung mga classmate mo. Kamayan mo. Sabihin mo, congratulations, sister. Ayan. Kasi kung tinanggap niyo yun, ibig sabihin, you are a born again Christian. Ay, hindi pa na nalagay?
Ano ba? Bakit hindi pinalagay? Sige, lagay niyo na. Lagay niyo na. Oo. Tapos na tayo. Maraming salamat sa mga nanalangin. So, ano mangyari sa inyo? May buhay na walang hanggang kayo. Ngayon, closing prayer muna tayo. Tapos, magpipicture tayo dito. Ha? Prayer. Sino ang closing prayer niyo? Oh, Asher daw. Si Asher. Asher. Yan, si Asher. Dali na, bilis na. Para makakain namin tayo. Tapos magpipicture tayo. Pagka-pray may pagkain, saka yung pag-uwi nila, ingatan. Go. Tagal mo na nag-pray ha. Go. Salamat sa araw na to. Salamat sa araw na to. Ingatan sila sa pag-uwi. Go. Thank you po sa araw to. Ingatan niyo po sila sa pag-uwi. Salamat po sa pagkain. In Jesus' name, Amen. Amen! Wala pa nga natin sila. Ang kulit-kulit tumakbay. O sige, ito yung pagkain. Sige, bigyan natin pagkain. Pumuna kayo, bibigyan kayo pagkain. Tsaka yung tubig, wala na tubig. Ayan. Ayan po ang ating Jayco. Pasensyahan niyo na po yung ating Jayco. Ayan. Jayco sa bakery. Ayan. Ay pala, may juice pala tayo. Lemonade na merong cucumber at merong lemon at may apple. Ayan. O sige, baka may announcement. Wala namang announcement. So sa susunod na meron tayong ganito ay tuwing third Sunday ng month. Third Sunday ngayon, di ba? So meron tayong, mag-impante kayo ng mga classmates nyo, kaibigan nyo, pinsan nyo, every third Sunday. Ang simba naman dito, every Sunday, 10 a.m. Third Sunday ang youth, every Sunday naman ang simba, 10 a.m. Welcome po kayo. And then picture. Sige, impitahan daw kayo ni Ate Trisha. Invite mo sila. Libre naman eh, training. Iniimbitahan ko rin kayo na kung gusto nyo guitar, open kami dito. Ayan. Open kami dito. Isa akong gitarista talaga. So, nagigitara na talaga ako. And bass. So, nag-bass. So kung gusto nyo magpaturo, libre ang turo. Walang bayad. Libre lang dito. Wala namang bayad. So, kayo lang po yung mga available Anong oras yan? Kung ano pong available na po sa kanila. Kasi dito, regularly, Saturday ang ating practice. Pwede kayo magpaturo ng keyboard, gitara, bass guitar, drums, at kung gusto nyo mag-voice lesson, ako nagtuturo ako, gaganda ang boses nyo. Kahit parehas kaliwa ang lalamunan nyo, kaya ko kayo pasayawin. Okay, pati kahit sayaw, nagtuturo tayo dito. Libre! Yes, ako Okay, din tuwing Saturday yan. sasayaw. Anong oras yan? 3 p.m. 3 p.m. Punta kayo dito. Saturday. Ano pa? Sunday Every po. first Sunday, communion yun. First Sunday po, first month na Sunday ay may first communion po kami. So, welcome din po kayo. Pumunta po. Ayan. Sinabi ko na yun. Every Sunday, 10 a.m. ang ating church service. Welcome po kayo. Ang youth, every third Sunday. Third Sunday po. Sige, pagkatapos kumain, picture-picture na ha. Ang tawag dito? Cucumber juice nga. May apple eh. Paano yun? Apple cucumber. Cucumber juice with apple float. Sige, picture na tayo para tapos na. Sige na, picture na tayo. Okay, lahat po, punta na po kayo dito. Sayang, Asher, tara dito na para mag-ano tayo, mga youth, mag-picture for remembrance, lalagay natin sa bulletin board. Siyempre, ipopost natin sa Instagram, Facebook, TikTok, at iba pang mga social media. Ang inyong mga ginawang pagbalik ng mga paa, ng mga upuan, ay makakarating. Hindi, basta huwag kayo nasaktan, okay lang yan. O sige, Samuel, pasok na kayo dito, huwag kayo sa labas.
sige, picture na tayo. Paano? Saan nakaharap? Dito kayo nakaharap sa akin para, sige. Pwede kayo mag-ano ng... Kala ko tuloy mic to. Pwede kayo mag-set up ng ano dyan, ng upuan para nakaupo yung iba. Ano ba yan? Comedy ah. Pwede naman nakaupo yung... Ayan, ganyan no? Pwede kayo, sige, hilera kayong upuan dyan. Yan, tapos yung mga matatangkad sa likod. Oy, may problema sa mga ano. Oh, so, Sarah, doon ka sa likod. Sayon. Asher, mga lalaki sa likod. Ayan, ang ganda, linaw. Pwede rin nakatayo. Lagyan natin ng filter. Gusto nyo ba may makeup na? Uy! yung ano sana? O sige, isa-set up natin. Yung mga naka-ano pa gusto nyo? Mga naka-potent tayo. Naka-dress. O, ganyan. Uy! Naka-ID picture. O, dito na, pasok na dito. Sara nga yung pinto. Sino na sa labas? Pasok. O, sige, sara yan, sara. O, sige, picture. Ano na? Go. Hana Sel, dito na kayo. Yan. Ba't ang lungkot ng tugtog? Parang... Okay, picture na. Sa medyo naging ano siya. Hindi, mamaya na. Oh, bakit nasa likod yung mga batang matching? Ay, mga matching. Mga paslit. Ayan. Ayun, ang galing ah. Ayan yung puso ko si Hana. Hana, dito ka sa harap. Dito ka. Ayan. O, ready? Get set. Baka tumakbo kayo ah. Uy, ikaw. Hindi ka ba others? Dito ka, lapit ka dito. Ayan, kita ka na dyan. O, ready na ah. Sikit kayong dalawa ni Jay. 1. 10 seconds to ha. 10 seconds ha.